So i-share ko lang itong plotter na to. Ito, ayan, bago to. In-order ko sa Shopee. Ngayon, nung dumating, ganyan ang posisyon niya. So akala ko hindi tama. Kasi ganyan yung posisyon niya. Kasi yung sa akin nasira. Akala ko sira, ang pala buo. Ang nangyari pala dun sa dati ko, kaya nung pagkatapos ko magpalit ng filter, hindi na siya gumana. Ganito pala ang nangyari. Itong sabi, kung makikita nyo to, ito yan, ito. Kung makikita nyo ito yan, tinuturo ko ng metal, ito. Tumatama yan dito. Na ganito yan. Kung makikita. Yan. O, yan. Ngayon, kapag dukot ang ginagawa, katulad ng ginawa ko, itong kumakalsong na to, na puti, dito, nangyayari, nag-over siya, tatalon. So, once na tumalon siya dito sa kabilang side, yung contact sa loob, iikot na. Hindi na niya tatamaan yung pinaka-contact ng board nitong plotter sa loob. So, ngayon, ko lang din nalaman kasi umorder ako bago. Akala ko mali ito. Ayun, pagbukas ko, itinama ko yung original. Yan, ngayon gumagana na siya. Hindi ko muna pinalitan kasi tingin ko replacement itong galing sa Shopee. Pero okay din naman yung quality. Okay din naman siya. Yan ka din. Ayun, pakita ko sa inyo. Nakikilagit ko yung original. Yan, nakabaklas pa. Yan. Ibinalik ko. Dati, nagbiblinking yan. Parang Christmas light itong fuel line na to. Akala ko sira na yung ano ko. Pero hindi talaga ako makapaniwala nga na sa pagmunot mo lang masisira yung plotter. So ngayon problem solved. Pero napagastos din sa Shopee. Pero yun din ang naging batayan ko, yung bago. Kaya naayos ko yung original na plotter ng fuel pump assembly ko. So share ko lang sa mga nagpapalit ng fuel filter. Hindi po basta-basta nasisira yung plotter. Ito lang, nababago yung posisyon niya. So may tendency siyang lumipat. So pagka ito lumipat, gagano na siya. Bababa ko. Ito, pababa na siya dito. Ayun na, hindi nagagana kasi nga walang contact doon sa board. Yung pinaka contact niya sa board. So, mangyayari talaga dun sa gauge, no contact or loose contact. Yun lang. Salamat. Share lang.